DCXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DCXL 558. Kasama sa Maynila, pinaghahanap na po ng otoridad ang isang miyembro ng Manila Traffic and Parking Bureau matapos manaksak ng kainuman sa may Crisostomo Street, Sampaloc. Kinalala ng suspect na si Val Manilang, residente na nasabing lugar, habang biktima naman ay kinilala si Danilo Albentral, 51 anyos, residente ng Tatalon, Quezon City. Ayon sa report, nagkaroon po ng kasiyahan kagabi sa may Cali Crisostomo kung saan nag-iinuman yung dalawa. Kasama ni iba pang kaibigan nang mauwi ito sa pagdatalo ng dahil lamang umuno sa upuan. Gamit ho ang binasag na bote ng alak, pinagsasaksak ng suspect ang biktima sa kanyang ulo pa man din, 3 beses sa kanyang mukha at 2 beses naman sa kanyang katawan. Patuloy pong ginagamot ang biktima, dinala sa UST Hospital. Samantala, Maynila pa rin, patay ang isang barangay kagawad matapos bordahan ng saksak sa Magsaysay Road, Sampaloc. Kanina, Crisostomo, ngayon naman, Sampaloc. Magsaysay. Sige. Puro mga kandidato to. Oo nga. Dead on arrival naman sa ospital ng Sampaloc ang biktima si James Reynoso, 46 anyos, habang nakatakas sa barang suspect na si Jojo Doria, 32 anyos, na isang construction worker. Nagsasampay noon ng kanyang labada ang biktima nang biglang sumulpot yung suspect at walang sabi-sabi inundayan ho siya ng saksak. Hindi pa nakapalag yung biktima hanggang sa ito ay matumba at maligo sa kanyang sariling dugo. Napakalaman na bago ito nangyari, una nang sinaksak ng biktima ang suspect noong nakaraang taon pero hindi nagsampa ng kaso si Doria. Paghiganti naman ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa nangyari. Naglalagablab sa 558. Ang COMELEC, mga kasama, may apila sana ng kritiko. May balita si Angel Ronquillo. Angel, iradyo mo. Umapilangan si COMELEC Chairman Sixto Brillantes sa kanyang mga kritiko na sa halip na isabotahe sa magitan ng pagbibigay ng maling impormasyon ay tulungan na lamang sila maging matagumpay ang ikalawang automated election sa bansa. Partikular na pinatutungkulan ni Brillantes ang mga grupong Automated Election Systems Watch at CENTEG na 3 taon na aniya nilang kinakausap upang maging matagumpay ang darating na halalan. Marin din pinabulaanan ni Brillantes sa mga kumakalat na balitang pirata ang software ng Precinct Count Optical Scan Machine na gagamitin sa eleksyon. Sinabi pa ng opisyal na noong March 30 ay binili ng COMELEC ang PICOS machine habang kanselasyon naman ng kontrata ng Smartmatic at Dominion Voting Center noong May 23. Dahil dito sila na anya ang legal na may-ari ng mga PICOS machine bago po man nakansela ang kontrata ng nasabing dalawang kumpanya. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Party List 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Amendments naman sa AMLA, inaasahang papasa sa FATF. Yan. Sama natin sa balita, may report si Grace Mariano. Grace, iradyo mo. Tiwala nga si Senate Finance Committee Chairman Senator Franklin na tatanggapin ng Paris-based Financial Action Task Force of FATF ang mga ipinasang amendments para sa Anti-Money Laundering Act o AMLA. Ang katwiran ni Drilon, sinunod naman ng bansa ang 95% sa mga requirements ng FATF. Ang hindi lang naman anya na sunod ay ang maisama ang casino at internet gambling sa mga covered institution o mga obligadong magsumbong ng mga kahinahinalang pag-ikot ng pera. Magkakaroon ng pulong ang FATF mula February 20 hanggang 22 o ngayong Miyerkules na hanggang Biyernes yan, kung saan pag-aaralan ang mga amendments na inilapat sa ating AMLA. At kapag ito ay pumasa, pag ito ay hindi pumasa, malalagay ang bansa sa blacklist, kaya malalagay sa alanganin ang mga financial transactions palabas at papasok ng bansa at kasamang madadamay pati ang mga remittances ng mga overseas Filipino workers. Kasama mo sa Senado para sa DCXL 558, Grace Mariano, Tatak, RMN. Sitwasyon tayo sa pagdating na imahe ni St. Camilo sa bansa. Si Joyce Sadra may balita. Joyce, radyo mo. Yes, naantala ng mahigit 1 oras itong pagdating ng relic ni St. Camilo mula sa Italia. Alas 11 dapat ito inaasang dadating sa NAIA, subalit ngayon ay papalapag pa lamang ito sa NAIA Terminal 1. Narito ang ilang bahagi ng ating panayam kaya Father Marcelo Pamintuan, ang chaplain ng Philippine Heart Center.
Sama Joyce. Joyce, balikan namin yung voice clip. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Ulat. Palaro. Palakasan muna tayo mga kasama. Boxing legend na si Evander Holyfield tumulong din sa mga sinarantalang bagyo sa Sarangani. May balitang sports si Mel Coronel ng RMN General Santos. Mel, i-radyo mo. Nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Sarangani Representative Manny Pacman Pacquiao sa pagbisita ni undisputed heavyweight boxing champion Evander Holyfield upang magpasama kang Manny Pacquiao sa kanilang tulong na ibibigay sa mga nasalanta ng bagyo. Kasama ni Evander Holyfield ang Global Village Champion Foundation CEO and founder na si Yang Barry upang magpatulong kay Manny Pacquiao sa pagbigay ng 25 million pesos para sa mga nabiktima dahil nakikita nilang isang mabait na tao si Manny Pacquiao. Sa hotel pa mismo na mag-asawang Pacquiao, nanunuluyan ang Team Holyfield at dito rin niya natikman sa Jensen at Sarangani Province ang mga pagkaing Pinoy gaya na lang ng kalderitang kambing at litsong pabo. Ayon naman kay Manny Pacquiao na malaking tulong na rin ang inihatid ni Evander Holyfield kasama ang kanyang team para sa mga nabiktima ng bagyo na unang pagkakataong nakabisita sa bansa si Holyfield. Kasama mo sa DXMT General Santos, Mel Coronel, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Balikan natin si Joyce. Okay na ba? Ito yung boses kanina ni Okay na, Father. Joyce. Adra. Yes, si Father Pamintuan. Ito po yung unang pagkakataon na dadalhin po dito itong relic po ni Saint Salvador. Yes, it's the first time na nadali sa Pilipinas. And it's because of the 400 years celebration of the deaths of St. Camillus. So, 1614, July 14, 1640. So, iniikot yan sa buong mundo ngayon. Especially where the Camillans are. Yung communities ng mga Camillans na tinatag ni St. Camillus. So, first time na rin sa Pilipinas. So, it's a momentous event na makita natin ang heart ni St. Camillus na talagang na-preserve. No? So, bakit po Pilipinas ang napili for this year at nataon pa na malapit na sa Holy Week or nataon lang po talaga na itong taon na ito nakaschedule sa Pilipinas? Yes, actually it's being brought to the whole world. Actually from manggagaling sa ngayon sa Thailand. So galing siya sa Thailand at dadalhin dito sa Pilipinas. Ito lang yung mga date na na-schedule din para magpunta dito sa But timely, siyempre, Lenten season, time for reflection, time to see our lives, our mission, sama lang. So, ano po ang ating panawagan po sa ating mga kasamahan pong Kristiyano ngayong narito po ang patron ng may mga sakit at ng health workers? Oo, tama-tama rin. This year is the year of faith. No? It's very timely din. So, lahat nagkakatugma-tugma. So, lahat ng dapat gawin natin talaga yung ayon sa pananalig natin sa Panginoon. At Saint Camillus is a person, is a saint who has shown himself with a strong faith para mangalaga sa mga may sakit at pagtibayin ang ministry ng mga health workers. Yan ang bahagi ng ating panayam kay Father Marcelo Pamintuan, ang chaplain ng Philippine Heart Center. At ano mga oras ay dadali na sa gate 16 ng NAIA Terminal 1 itong relic ni Saint Camilo. At mula dito sa NAIA 1, Joyce Adra, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. My boy, Hello. Parang horror movie Hello everybody and everywhere. Hello. Umuulan-ulan ho ngayon pero hindi ho dito sa atin. Ito ay doon sa Mindanao. Mindanao. Ayun nga pala, no? Saan ba yun sa Mindanao? General Santos. Ayo. Dami nakikinig sa atin. Online dyan. Hello sa mga fans ko dyan. Sa Jensen. Masarap dyan ang tuna. Oo Siyempre. nga. Adobong pabo, masarap din. Okay. Delata. Lahat. Okay. Well, 7 months pa lang daw. Buntis itong si Kyla. 7 months pa lang, pero gusto na niya magkaroon ng another baby. Buntis pa lang,
gusto nang mabuntis ulit. Ba? Bilis. Gusto dalawa, di ba? Ayos ah. Sabi ni Kyla, lumabas ho sa ultrasound na baby boy ang anak nila ni Rich Alvarez. Herman, gusto na magkaroon ng baby girl after this. Mamadali talaga, oh. Katapusan naman ng mundo. Naghahabol, ha? Gusto nila agad-agad. Ngayon pa lamang daw, pinagdadasal na nila na magkaroon sila ng second baby. Pero ang pagliliw ni Kyla, masaya siya sa kasarian ng kanilang baby boy Hintayin mo, pag lumaki-laki na yan, dyan malalaman kung talagang boy ba Boy yan talaga. or ay, baka kami pareho who likes boys, di ba? Dahil ang sabi ni Kyla, blessing daw yan sa kanila, yung baby boy. Okay, siya, magdadasal din ako para magkaroon din ako ng sarili kong boy. Boy. Toy. Tapos Si na? Larry, may naisip ako pero wag na lang. Huwag na. Wala si Larry King ngayon, Loli. Wala ba? Wala. Sa mga nakakakilala kay Larry King, Panawagan. mga mahalo sa kanya, siya po ay absent ngayon. Okay? Larry, wherever you are, ingat. Alam mo na, yung secret natin, ha? Kung bakit ka absent, alam ko yan. Anniversary nila ngayon, di ba? Alam na alam mo. Oo. So, Napagod. sila, nag-RH Napagod. pill sila ngayon. Bakit? RH, ano man yung RH bill? Reproductive health daw Oh, yan. yan. Ayos. Okay. I'm Lollipop. Thank you, Loli. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Si Bibi. Magandang tanghali mga kasama. Ay. Para naman po sa ating panghimagas. Noong hindi pa uso ang texting, tawag sa cellphone at email ay dinadaan ang mga mensahe sa pamamagitan ng snail mail o yung pagpapadala ng sulat sa pamamagitan ng mga tao. Tama. 'Di ba? Dinadaan pa siya sa post office. Isinusulat mo, tapos papadala mo. Okay. Lalo na yung mga may pen pal dyan. Mhm. Pero para maipadala ito, kinakailangan ng stamp para idikit sa envelope ang sulat, 'di ba? Didilaan mo. Oo, 'di ba? Tama, yung stamp, didilaan, didikit Alaga, dun hindi sa siya nakahiwa envelope. pa yan. Siguro gugustuhin yung balikan ang makalumang paraan ng pagsusulat kapag nasubukan nyo ang stamp na galing sa Belgium. Kadalasan kasi dinidilaan ng stamp kaya naman naisip nilang galagyan ito ng chocolate flavor para masarap daw dilaan. Ayos. O, 'di ba? Ang galing, ha? Baka makain mo na yun. Baka sarap nun, di ba? Oo nga galing pang Belgium. So, Chocolate. masarap din ang presyo nito mga kasama. Oh. Nagkakahalaga lamang ito ng 6.20 euros o 300 plus pesos bawat isa. Naselyo. Isang stamp. Bawat pagdila mo, Oo. 300. 300 Oo. kaagad. Mas mahal pa ata dun sa mismong sulat. Mhm. At yan po ang balitang Ito panghimagas. ba, nasubukan mo ng dumila sa sobre, Hindi, PB? never ko na, Hindi mo never ko nabutan. na try. Subukan mo minsan, bili ka lang dyan sa baba. Pwede na mag-text Sa bagay. Thank you, PB. At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL Sinwon, Chongsin, Washer, Phoebe, Tatak, Armen. Naglalagab lang na mga balita. Paano mga kasama, dire-diretso hong mga naglalagablab na balitang tatak RMN na. Ang yun napakinggan today sa DZXL 558. Yeah, ang haliho ng Lunes ngayon, February 18, 2013. Sama niyo po mga kasama sa serbisyo publiko. Muli, from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Oberas. At from the city of Zambol, this is Primo Armando Weng de la Peña. At kami po ay Tatak. RMN. Subayo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.